Agoncillo, may sorpresa nga ba kay Julian Santos sa darating na Valentine's Day? At Alice Dixon, sinagot ang issue ng pagkakaantala ng drama seryeng Never Say Goodbye. Ang kanilang fearless na buwelta sa mga issue ibubunyag. Naging isang malaking katanungan sa taong bayan ang dahilan sa likod ng pagkakaantala ng pagpapalabas ng pinakaabangang drama serye ng TV5, ang Never Say Goodbye. At sa paglutang ng balitang ito, ang isa sa mga bituin ng Never Say Goodbye, agad na nilinaw ang issue. Last year, since November, pre-production and even just the start, there have been some changes that have gone through our script, and all the scriptwriters have been working hard and to adjust, and kami rin as actors. Kaya, what can I say? I mean, February 11 na po, abangan natin ang Never Say Goodbye. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, buo ang loob ni Alice na hindi mabibigo ang ating mga kapatid sa drama seryeng tiyak tututukan tuwing primetime. I'm so honored, especially to be on the same screen and the same, the same project with Miss Nora Honor, with Cesar Montano, introducing, Vin and Sophie, and the kids are doing so well. I'm overwhelmed. Ang ganda ng storya, and I'm so proud of Direct Mac for putting this together, because it really is coming out to be a beautiful, beautiful soap. One of my best and favorite roles. Ryan Agoncillo, may sorpresa nga ba kay Julian Santos sa darating na Valentine's Day? Sa loob ng halos 5 taon, hindi matatawaran ang patuloy na pamamayagpag ng original talent reality search sa bansa, ang talentadong Pinoy. Nakon plenty of food. Ikaw, wood ka ba? Sana magtagal. Going on 5 years, and so far, so good. Ryan might be on top of his game bilang host ng talentadong Pinoy, pero aminado itong bukas pa rin siya sa posibilidad na gumawa ng iba pang genre ng programa. May mga talks between me and the staff and some of the people from TV5. Wala pang konkreto, pero ito yung panahon kasi at the beginning of the year where it's called pitching season . Kumbaga, tingnan natin kung ano yung mabubuo. Kung ako masusunod, ang gusto ko sana, game show sana. Diba? Something fun, something very light, something for the kids. Yun, sana. Or maybe a sitcom. Mayroong mga usap-usapan . Busy man sa kanyang karera, hindi nalilimutan ni Ryan ang kanyang #1 priority, ang pagiging isang asawa kay Julian Santos. Kaya naman sa darating na araw ng mga puso, isang naiibang Valentine's experience ang pagsasaluhan ng dalawa. Babiyahe kami. Kung saan, hindi ko pa alam. Pero for sure, may mga araw na kasing nakabakante. So, babiyahe kami. Kung sino mga kasama, hindi pa rin namin alam. Hopefully, somewhere na medyo may konting lamig pang natitira. Kasi painit na yung weather natin . So gusto namin habulin yung lamig ng konti. Yun na to, i-claim mo, yun to. I-claim ko to, akin ito. At may kukunin na pa sa'yo mamaya, Miss Lucy. Yes. Ay, alam ko na yan. Ano na yan? Sige, wala. Hindi, ito na lang muna. Ay, ito, syempre, si Miss Janja Padilla. Okay. Pero meron nakapagtanong sa kanya kung siya ba ay parang ready nang magmahal muli. Naman? Sabi naman syempre ni Miss Janja is, oo, bukas naman siya sa posibilidad. Wag lang daw ngayon. Naman. Napakaaga pa. Napakaaga. Kalagluksa naman muna tayo. Correct. Hindi siya naghahanap, pero hindi niya isinasara yung pinto at yung posibilidad na pwede naman. Oo naman. So, syempre natatanong lang dahil syempre nakikitang blooming siya. Ang ganda Tsaka niya. gano'n naman sa showbiz, di ba? Kapag nag-iisa ka, hahanapan ka ng kapareha. Laro yan di ba? Tapos pag naghiwalay na kayo, sabihin, sayang Pagbabalikin naman. naman. Babalik naman. Tsaka daw ngayon, talagang sa pagkawala rin ni Tito Dolphy, mas parang naging na siya, tutok dun sa career niya. Halimbawa, pag meron daw offer, hindi naman sa oo ng oo, basta pinag-iisipan niya, makakatulong ba to? Ikakaligaya ko ba ito? No guys, isipin nyo na lang how much time at saka energy ang dinedicate ni Sasha sa pag-aalaga nung kay Mang Fidon, hindi ba? So now, it's yung her time. Yeah, I know. Tsaka yung sa issue na makakajowa na ngayon naman, hindi pa naman pwede, di ba? Matagal pa yan. Wala rin yan sa Papagaling isip muna ni ng... Sasha Oo, wala sabi pa. naman niya, wala talaga sa isip. Pero hindi naman niya sinasarado yung pinto. Tsaka nga, ang niya, parang siya relax Yun yung kanyang mood ngayon May tanong ko po, bilang isang eksperto sa larangan ng mga affairs ng puso. Sa tingin mo po, gaano ba katagal bago tuluyang maghilom ang puso at handa ng buksan ang sarili upang makapasok ang bagong pagmamahal? Isang bagong Ay, naku, walang oras, walang panahon. Kasi naman sa'yo, ganun lang. Alam mo, kinagat mo naman talaga yung tanong ni Direk, di ba?
Gullible ako, ano ako. Ayun na. Pero ikaw, direct, gaano katagal ba? Ikaw, 15 years ba? Talaga? Hindi naman I-anunsyo ba sa nagsasarado. publiko yan? Laging open I-anunsyo ba sesame. yan? Para mahayok na hayok ako, no? Ang mga naglalakihang showbiz balita ay susunod na tutukan yan. Ito ang Latest! Ang latest, buong Pilipinas handang-handa ng umawit. Kanta Pilipinas, mapapanood na. Matapos ang ilang linggong paghahanda, magsisimula na ang isang makabagong kompetisyon sa larangan ng musika. Ito ang Kanta Pilipinas. Paninindigan namin yung sinasabi dun sa campaign, dun sa plug ng Kanta Pilipinas, kanta mo, kwento mo. So, talagang dito buong-buo yung kwento, mararamdaman mo yung journey ng bawat contestant at saka yung pinagdadaanan nila. Ito, it's about them, pero mas malalim yung pagkakakilala mo. At hindi basta-basta mga hurado na kinabibilangan ni na Maestro Ryan Cayabyab, Asia's Nightingale, Lani Misalucha at Rico Blanco. So, tinitingnan talaga yung voice quality, yung technique, ganyan. At yun yung basehan kung paano pumasok tong mga finalists. Kaninong kwento ang kakapitan mo? Kaninong boses ang bibighani sa'yo? Hello po, I'm Tara Herdana from Cebu City. Kumusta po? I'm Jenny Pumasena from Laguna. I'm Zari from Cavite. Kami po ay sibling duo. Hi, I'm Dano. Hi, I'm JB. I'm Isaiah Antonio. I'm Alan Gonzalez from Quezon City. I'm Timmy Pavino from Parañaque. We are 5as1. Abangan niyo kami sa Kanta Pilipinas. Abangan ang kwento sa likod ng kanilang mga kanta dito lang sa TV5. Kanta Pilipinas sa Sabado na matapos ang Hayop sa Galing.